Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Johan kay Hazel nang silipin siya nito sa loob ng kwarto. Mahigit 1 linggo na siyang nagpapagaling. May doktor na halos araw-araw tinitingnan ang kondisyon niya. Sprain lang naman yun at in-injectionan lang nito yun para maayos ang napilipit niyang ugat, ngunit sinabihan siya nito na ipahinga muna niya ang kanyang mga paa para hindi ito nabibigla. May therapist ding dumadalaw sa kanya every other day para ikondisyon ang paa niya. Tingin niya nga ay napapa-OA si Johan. Lalo pat hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Pero hindi man niya aminin ay nagugustuhan niya ang pag-aalagang binibigay nito. Nasanay na nga siyang araw-araw siyang dinadalhan nito ng breakfast, lunch and dinner. Baka hanap-hanapin niya ito kapag magaling na siya. Kung ganito ito sa kanya, paano pa kaya kay Samantha nakasintahan nito? Kamusta na rin kayang pakiramdam nito? Hanggang ngayon kaya ay nagdadalamhati pa rin ito sa pagkamatay ng kasintahan? Sa bagay, hindi na mabubura sa mga alaala nito ang yumaong girlfriend na alam naman niyang mahal na mahal nito. Kagaya rin ng mananatiling nasa puso niyang kanyang mga magulang at hanggang ngayon ay may lungkot na hatid pa rin sa kanya kapag naalala niya ang mga masasaya nilang memories together. Medyo okay na, at least nakakalakad na ako, sagot ni Hazel dito. Hindi ko na kailangan ng nurse para magbanyo. Good, siguro naman next week pwede ka nang bumalik sa normal na mga trabaho mo. Hindi nakakatuwang magluto at maglinis dito sa bahay. Sabi nitong hindi niya alam kung nainis habang nakatingin sa kanya. Napaismit siya. Oo na, babawi na lang ako kapag magaling na ako. Dapat lang, kaya magpagaling ka ng mabuti. At siguraduhin mong hindi ka na maaksidente pa. Next time mag-ingat ka na, hindi ganyan para kang bata. Sabi nitong lumabas na ng kwarto. Napairap si Hazel. Mahirap ispilingin si Johan. Minsan napaka-caring. Minsan naman ay napakasungit kagaya ngayong araw na to. Daig pang panahon na paiba-ibang timpla. Umayos siya ng higa. Namimiss na niyang magtrabaho. Kapag maayos na siya, ay hihilingin na lamang niya kay Johan na ibalik siya sa dati niyang trabaho sa opisina dito. Ayaw niya maging PA nito. Mas komportable siyang hindi 24 hours silang magkasama. Muli itong bumalik sa kwarto niya pagkalipas lamang ng ilang minuto. Hindi raw makakapasok ngayong araw yung nurse mo. Kung kailangan mo magbanyo, tawagin mo na lang ako. Sabi nito yun sa very neutral na tono pero biglang napaangat ang isang kilay niya. Don't worry, kaya ko namang lumakad mag-isa. Saka bakit naman kita tatawagin kung magbabanyo ako, no? Nakaismit pang sabi nito sa kanya. Inis na tinuktukan siya nito. Pwede ba? Huwag kang madumi ang utak? Inis na sita nito. Mas lalo huwag kang assuming. Ayoko lang madagdagan ng gastos ko kung madudulas ka na naman. Pagkasabi noon ay mabilis na itong lumabas ng kanyang kwarto. Assuming nga naman siya talaga. Pero nung pagnakawan siya nito ng halik, anong tawag doon? Huwag nito sabihing dala lang yun ng kalasingan, ha? She won't buy it. Saka hindi naman sa pagmamayabang, maganda siya kaya hindi naman katakataka kung pagpantasyan din siya na paminsan-minsan. Pinamulahan siya ng mukha na ma-realize kung ano na tumatakbo sa utak niya. Assuming nga siya talaga. Parang may gumapang na namang ilang voltahe ng kuryente sa kanyang katawan nang maalalang mga labi nito habang inaangkin ng kanyang mga labi. Bigla tuloy naginit ang kanyang pakiramdam. Lalo na nang maalalang pakiramdam nang makulong siya sa mga bisig nito. Romerigo doon ng kanyang dibdib. Tila may mga kabayong nagsisipaglundagan mula doon. Am I falling in love with him? No, may pait sa mga labing napangiti siya. Ang sabi ni Samantha sa kanya, make him fall in love with you, and yet bakit parang unti-unti siya itong nahuhulog ang loob sa lalaking yun. Nang muli itong bumalik sa kwarto niya para dalhan siya ng lunch ay kaagad niya itong kinausap tungkol sa pagbabalik niya sa dating trabaho. Ibalik mo na lang ako sa dati kong trabaho sa opisina. Hindi ba't may personal assistant ka naman dati pa? Bakit kailangan dala-dalawa pa kami? Kumunot ang noon nito. Bakit mas marunong ka pa sa akin? Iritadong tanong nito. And by the way, may na-hire na akong sekretaryeng pumalit sa pwesto mo sa office. Parang may bumara sa lalamunan niya sa sinabi niya na lalaki. Napalitan na ako kaagad. Waring maiyak na tanong niya dito. Nagkibit balikat to. I don't think kailangan ko pang explain sa'yo kung bakit. Besides, kailangan ko ng sekretary na alam ang kanyang ginagawa. Iniwan na nito ang tray sa mesa at lumabas na ng kwarto niya.
Para siyang maiiyak habang nakasunod lamang ng tingin dito. Para na rin itong sinabi na hindi siya competent bilang sekretaryeng to, kaya na-demote siya kaagad. Hindi niya namamalayan ay pumapatak na pala ang mga luha niya. Sana diniretso na lang nito kaagad na hindi siya qualified maging sekretary nito, kaya nilipat siya nito sa pagiging alalay. Hindi yung sasabihin pa nitong gusto siya nitong proteksyonan. May pa, your life is in danger pa tong nalalaman. Masama talagang loob ni Hazel kaya ni halos hindi niya nagalaw ang pagkain dinala nito sa kanya. Kaya ko nang lumakad. Look maayos ng pakaramdam ko. Baka pwedeng bumalik na ako sa trabaho ko sa opisina. Very persistent na tanong ni Hazel kay Johan makalipas ang 3 araw. Gusto niya magbaka sakaling magbabago pang isip nito. Naka-smith siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa. Since mukhang magaling ka na nga, pakilagay na ang mga gamit ko sa kotseng puti. Yun ang gagamitin natin ngayon. Nitong tinalikuran na siya. Dun ba ako sa office? Just do what I say. Singal ito sa kanya. Nakasimangot na dinampot ni Hazel ang mga gamit nito at nilagay sa kulay puti nitong Mercedes-Benz. Nang sumakay ito sa driver's seat ay umangat ang isang kilay nito nang mapansing nakatayo lamang siya sa may kotse. Ano pang ginagawa mo dyan? Don't tell me inaasahan mo ipagbubukas kita ng pinto ng kotse. Angil nito sa kanya. Nagmamadali siyang sumakay sa passenger seat. Ewan ba niya kung bakit mainit ang ulo nito ngayong araw. And yet, kahit hindi magandang gising nito'y gwapong-gwapo pa rin ito. Hindi pares ng iba na kapag sumisimangot ay nababawasan ng pogi points. Pero ang isang ito, nakakagigil, ang sarap yakapin. Bigla siyang natigilan nang ma-realize ang tumatakbo sa utak niya. Sininok tuloy siya. Bahagya siya nitong nilingon. Next time uminom ka ng maraming tubig. Sabi nitong ibinalik na muli ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi alam ni Hazel kung ngingiti o maiyak na makitang bagong sekretary ni Johan. Kaya naman pala kaagad siya nitong napalitan. Kamukha ni Bea Alonsong bago nitong sekretarya. At ang laki ng dibdib. Hindi na siya magtataka kung after office hour ay ibang serbisyo naman ang binibigay nito sa amo nila. Ewan, pero nagngingit-ngit siyang lalo pat alam niyang itong umaagaw sa kanyang pwesto sa pagiging sekretary nito. At ngayong na-demote siya, mababawasan na rin kaya siya ng sweldo? Hi Miss Di Guzman, finally nagkita din tayo. Nakangiting sabi ng bago nitong secretary na Sylvia ang pangalan. Pilit na pilit ang kanyang mga ngiti habang nakatingin dito. May pagka-German ang beauty nito at napansin niyang sexy din itong manamit. Halos pumutok na nga ang suot nitong palda dahil sobrang fitted noon, idagdag pang napakalaki ng balakang nito. Para ka namang kumakain na tao kung makatingin Miss Di Guzman, nabibirong sabi nito sa kanya. Namulang mga mukha niya, natawa to. By the way, is it okay kung tawagin kita sa first name mo? Para hindi naman masyadong formal. Tumango siya. Ako din, tawagin mo na lang akong Sylvia. Tumango siyang muli. Maya-maya pa'y tinawagan ito ni Johan para papasukin sa loob ng private office nito. Mula doon ay natatanawan niyang mga ito, ngunit hindi niya naririnig ang pinag-uusapan. Napansin lang ni Hazel na humagikik si Sylvia sa sinabi ni Johan. Ang landi! Nagpuputok ang botsyang daing niya. At si Johan parang ang lagkit ng tingin kay Sylvia, lalo na sa malaking dibdib nito. Alam niyang wala siyang karapatang magalit, pero naiinis siya. Dapat ihiwalay ng boss niya ang trabaho sa personal nitong buhay. Hindi dalawin ng antok si Hazel ng gabi ngayon kung kaya't bumaba siya para sana mag-swimming, ngunit nauunahan na pala siya sa pool ni Johan. Babalik na sana siya sa loob nang makita siya nito. Hey Hazel, halika, samahan mo ako mag-swimming. Tawag nito sa kanya. Malamig ang tubig, saka hindi pa naman ako ganong marunong lumangoy. Pagdadahilan niya. Ang totoo hindi siya komportabling mag-swimming kasabay nito. Bigla itong umahon sa pool. Why? Are you afraid of me? Halos panas lamang na tanong nito para siyang matutunaw habang nakatitig ito sa kanya. Bakit? Ano ba sa palagay mong gagawin ko sa'yo? Hindi naman sa ganoon. Iniwas niya mga tingin dito. Natigilan siya nang mapatitig sa chest nito. Para tuloy gusto nitong tumakbot uminom na isang basong tubig. Kumunot ang noo nito. Hazel, what's wrong? Umiling siya, saka nagmamadali ng tumalikod. Inaantok na pala ako. Good night. Kamuntik na naman siyang madapa sa sobrang pagkataranta. God, ano ba itong nangyayari sa kanya?
Bakit ba ganito pakiramdam ni Hazel sa tuwing kaharap niyang lalaking ito? Sinisinok na naman siya habang pabalik na siya sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya doon ay pasimple niyang pinanood si Johan sa bintana ng kanyang kwarto. Parang naramdaman naman itong nanonood siya. Kaagad itong tumingala sa kinaroroonan niya. Nagrigodo ng kanyang puso, natatarantang sinara na niya ang mga bintana at nahiga sa kanyang kama. Diyos ko naman po Lord, wag naman sa kanya. Kung mainlove rin lang ako, doon sa lalaking paniguradong mamahalin din ako. Please naman po. Halos panas lamang nasabi niya. Bago umuwi ay dumaan sila sa Columbari upang bisitahin ang ni Samantha doon. Ninat na nila si Jayden doon. Humalik ito sa pisngi ng binata saka parang pairap na tumingin sa kanya bago muling bumaling kay Johan. I was about to call you para magpasamang dalawin si Samantha. Halos panas lamang nasabi ng dalaga dito. Nakita niyang sinandal pa ng dalaga sa balikat ni Johan ang ulo nito habang sabay ang mga ito nakatingin sa larawan ni Samantha. I know how you feel, Johan. I've witnessed how much you adore my sister. At alam kong hindi mo na siya makakalimutan. Narinig pa niyang sabi nito kay Johan na waring nananadyang iparinig sa kanya yon. Tahimik lang siya habang nakamasid sa mga to. Hindi niya alam kung bakit may kirot siyang nararamdaman sa dibdib habang naiisip ang bawat sinasabi nito. Alam naman niyang hindi nito makakalimutan si Samantha. Malamang hindi na rin ito magmamahal ng kagaya ng pagmamahal na naramdaman nito sa yumaong kasintahan. Parang pinipiga ang puso ni Hazel habang naiisip yon. Teka, bakit nga ba? Kahit naman magmahal itong muli, asa pa siyang babaeng pagbubuksan itong muli ng puso nito. Siyempre, ay hahanap ito ng babaeng ka-level nito. Hindi gaya niya niniwala ngang pwedeng may pagmalaki. Si Jamia, naisip niyang bagay ito kay Johan. Maganda, mayaman at klas na klas tingnan. Naguhumiyaw ang pagkaklas sa bawat kasuotan nito. Kinagat niyang kanyang labi habang tahimik na nakamasid. Nakita niyang pinulupot ni Jamia ang isang braso sa bewang nito. Hindi sa malisyoso siya pero babae siya. Alam niyang gesture na walang mali siya at meron. Hindi man magsalita si Jamia. Alam ni Hazel na may limitong pagtingin kay Johan. Kulang na nga lang ay ipagsigawan nito sa lalaki ang affection nito. Palagay niya humahanap lang ito ng tamang tiyempo para ipagtapat ang tunay na nararamdaman. Pero ipupusta niyang isang buwang sweldo niya. Hindi pagtingin na parang sa isang kapatid lang ang pinapahiwatig na ito ni Jamia kay Johan. Alam niyang may lihim itong pagtatangi kay Johan. Siya pa ba na mabobola nito? It takes one to know one, eka nga. Pero sino nga ba siya para husgahan si Jamia? Pareho lang naman sila ng nararamdaman. Bigla siyang napakurap. So inaamin na niya ngayon sa sarili na may nararamdaman siya para kay Johan? No, malaking kalokohan to. Hindi nakakatuwang biro to. Para nagsisikip ng dibdib ni Hazel kaya naglakad siyang palayo sa mga ito't doon na lamang siya naghintay sa loob ng kotse. Ngunit manaka-nakay napapasulyap siya sa kinaroroonan ng mga ito at hindi man niya aminin ay nagsiselos siya. Nainggit siya na hindi niya magawang gawin ang mga bagay na nagagawa ni Jamia kay Johan. Parang pinipiga sa sakit ang dibdib niya. Gusto nga niyang matawa sa kanyang sarili dahil alam na alam naman niyang wala siyang karapatang makaramdam ng ganito. Sino ba siya para magselos? Personal alalay lang naman siya ni Johan. No more, no less. Umabot din siguro ng 1 oras si Johan doon. Hindi tuloy niya namamalay nakatulog na pala siya. Johan, I'll be honest with you. Hindi ko gustong assistant mong yon. Diretsang sabi ni Jamia. Hindi niya alam kung bakit unang kita pa lamang niya sa babae ay mainit na kaagad ang dugo niya na para bang itong sisira sa mga plano niya. Gusto nga niyang mainis sa kanyang sarili. Kailan pa ba niya natutunan ang salitang insecure? And yet, na-insecure siya sa babaeng yun. Lalo tuloy na daragdagan ang inis niya dito. Of all people, bakit naman sa isang personal assistant pa siya kailangang ma-insecure? Hindi sila magka-level ng babaeng yun. Wala siyang dapat na ipangamba pero iba talagang pakiramdam niya. Lalo na kapag nakikita niya kung paano ito tingnan ni Johan. Hindi naman siguro manhid si Johan para hindi nito masense na noon pa ay may lihim na siyang pagtingin dito. Kung tutuusin, nauna pa siyang may love kay Johan kesa kay Samantha kasi si Samantha ang niligawan nito.
Kaya nga para makalimot ay nag-alsabalutan na lamang siya sa Amerika na nagpatuloy ng pag-aaral. Pero kahit anong gawin niya, hindi naman niya nakalimutan si Johan. Aaminin din ni Jamia, kalahati ng puso niya nagluluksa sa pagkamatay ni Samantha, habang kalahati naman nun ay nasisiyahan dahil nagkaroon muli siya ng pag-asa na mapansin ng lalaki. Natatandaan niya kung paano nagsangasangan landas nilang tatlo. Johan is one of her clients sa flower shop na tinayo niya noon. Araw-araw itong bumibili ng flower sa shop doon hanggang sa naging magkaibigan sila. And then she found out na dinadala nito sa sementeryo yung bulaklak na yon, sa libingan ng mga parents nito. Habang tumatagal, patindi ng patindi ang nararamdaman niya para kay Johan, hanggang makilala nito si Samantha ng isang araw ay mapadaan ito sa flower shop niya. Pagkatapos ay ginulat na lamang siya ng mga ito isang araw at sabihing mag-boyfriend/girlfriend ng mga to. Nasaktan siya ng gusto. Matagal niyang iniyakan ng pagkaibigo niyang yon. Nang magtungo siya sa Amerika, inakala niyang makaka-move on na siya. And yet, walang nagbago sa nararamdaman niya para dito. In fact, mas lalo pang tumindi. Wala naman kasing ibang lalaking pumalit sa pwestong inuukapan nito sa puso niya. Ewan ba niya? Marami naman siyang maliligaw pero iba talagang dating ni Johan sa kanya. Siguro'y dahil very challenging ito para sa kanya. Mistula itong isang bituin sa kalangitan na napakahirap maabot. And yet, ang babaeng yun parang anytime ay nakukuha nitong atensyon ni Johan. Come on, Jamia, ano na naman ba to? Natatawang tanong nito sa kanya, bahagya pang ginulong buhok niya. Napasimangot siya. Ayan ka na naman, Johan, hindi na ako bata. Inis na sabi niya dito. Tinawanan lamang siya nito sa katumingin sa wristwatch. I'll go ahead. May mga aayusin pa ako pagkatapos nito. I'll call you later, okay? Hindi ba tayo magdi-dinner? I'm really sorry, pero promise, hahanap ako ng oras tomorrow para sa'yo, okay? Wala na siyang nasabi na magtungo na ito sa kotse nito at sumakay. Napailing na lamang si Johan nang pagkapasok niya sa kotse ay makitang nakatulog na si Hazel sa paghihintay sa kanya. Hindi na niya ito ginising, sa halip ay sinutan niya ito ng seatbelt. Bahagya pa siyang natigilan na mapatitig dito. May kung anong pumitik sa dibdib niya na biglang nakapagpataranta sa kanya. Nakita niyang lumapit sa bintana ng kotse si Jamia. Masama ang tingin ito sa kanya na para bang nahulaan ito at tumatakbo sa utak niya ng mga oras na yon. Umayos siya ng upo. Hindi niya alam kung bakit parang nagigilty siya samantalang wala naman siyang ginagawang masama. And he does not owe Jamia an explanation. Kailangan bang ikaw ang mag-intindi sa PA mo? May sarkasam na tonong tanong nito sa kanya sa kasumulyap kay Hazel. Bakit hindi mo siya gisingin? Iritadong sabi nito. It's okay, Jamia. Sabi niyang binuhay ng makina ng sasakyan. I have to go. Pinindot niya isang buton para magsara ng bintana. Napatras tuloy palayo si Jamia. Hindi may pintang mukha habang nakasunod ng tingin sa kanya. Habang tumatakbo ang sasakyan ay kung ano-ano rin ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi naman niya may tatanggi na may atraksyon siyang nararamdaman para kay Hazel. Hindi naman siya bulag para hindi makita ang alindong nito. But shit, hanggang doon na lamang yun. Besides, yung nararamdaman niyang init ng katawan dito ay maaari rin naman niyang maramdaman sa ibang nagagandahang babae. Kaya wala siyang dapat na ipag-alala. May ibibigay sa kanya ng ibang babae ang gusto niyang makuha dito. Ano ba tong naiisip niya? Kung malalaman lamang ni Hazel napakainit ng katawan niya ngayong sandaling ito, baka bigla na lamang itong mag-alsabalutan palayo sa kanya. Iniwasan na niyang tumingin man lamang dito, baka hindi siya makapagpigil at may magawa pa siyang pagsisihan din niya balang araw. Hanggang makarating sa bahay ay natutulog pa rin si Hazel. Gigisingin sana niya ito ngunit nakaramdam siya ng pag-iinit ng buong katawan habang nakatingin dito. Naiinis na bumaba siya ng sasakyan. Sinadya niyang isarang pinto ng kotse ng ubod lakas. Nagulat si Hazel sa malakas na ingay. Bahagya pa siyang naalimpungatan. Saka lang niya na-realize na nakarating na pala sila sa bahay nang mapansin niya sa tabi ang iba pang mga sasakyan ni Johan. Kunot nung napatingin siya sa may pinto, nakita niya naglalakad na papasok sa loob ng bahay ang lalaki. Ni hindi man lamang siya nagawang gisingin. Kung hindi pa pala siya nagulat, malamang ay dito siya matutulog sa loob ng kotse buong magdamag. Wala talagang konsiderasyon ang lalaking yon. Talagang personal alalay lang ang turing sa kanya. Masama ang loob na lumabas siya ng kotse. Kumakalam ng sikmura niya, gusto sana niya dumiretso na lamang sa kwarto niya at matulog.
Ngunit baka mapagalitan siya kapag hindi niya ito pinagluto kaya nagtungo siya sa kusina. Nagprito lang siya ng pork chop at nagsaute ng gulay. After 45 minutes ay nakaluto na siya. Mauuna na sana siyang kumain pero naisip niyang baka mapagalitan na naman siya nito kaya umakyat siya at kinatok ito sa kwarto. Bahagya pa siyang nagpanik nang bumukas ang pinto sa kwarto nito at niluwan si Johan na nakatabis lang ng tuwalya. Naguhumiyaw ang kamatsuhan nito. Dumagdag pa sa apil nitong dragon tattoo nito sa dibdib. Diyos mio naman, bakit kailangan pa nitong ipangalandakan sa kanya ang mala-adonis nitong katawan? At bakit parang rumurupok ang mga buto niya habang nakatitig dito? Hindi nakaligtas kay Johan ang tensyon na nararamdaman niya. Kitang-kita naman kasi yun sa kanyang muka kaya sumila yung isang pilyong ngiti sa mga labi nito. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong katawan? Nanunod yung mga matang tanong nito sa kanya. Nilapit pa nitong mukha sa mukha niya. Parang may mga dagang nagsipagtalunan sa dibdib niya. Hindi niya alam kung uurong o susulong ang kanyang mga paa. Kaya lang nangyari parang humintong lahat na nasa paligid niya. Ang tanging gumagalaw lang ay ang napakabilis na tibok ng kanyang puso. Parang may puwersang humahata kay Johan para halikan niya si Hazel. At bago pa niya mapigilan ang sarili, ay nasumpungan na lamang niyang inaangkin niya na ang napakalambot nitong mga labi. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Ang tanging buhay sa kanyang kamalayan ay ang matinding pagnanasang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Shucks, mababaliw yata siya kapag hindi niya nailabas ang pagkahumaling niyang ito. Para siyang asong ligaw na gutom na nang makakita ng pagkain ay kaagad niyang sinagpang. At nang malasahan ang sarap nun ay unti-unti niya yung ninanamnam. Minumura ni Johan ang kanyang sarili and yet hindi niya magawang pigilan ang nararamdaman. Gumapang ang kanyang mga kamay sa likuran nito para mas lalong idin ang kanyang katawan sa katawan nito. Mas lalong bumilis ang kanyang mga labi nang maramdamang walang pagtutol sa part ni Hazel habang hinahalikan niya to. Muntik na niya makalimutan kung gaano kasarap ang ganitong klase ng pakaramdam. Binuhay nitong muli ang kanyang dugo. Matagal-tagal na rin namang hindi siya nagkaroon ng ganitong klase ng pagnanasa. Ramdam na ramdam niya ang paninigas ng kanyang alaga. Parang ilang sandali na lamang ay handa na yung pumutok. Then biglay para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig nang maisip na pagkatapos ng gabing ito. Ano na? Napakurap siya saka mabilis na tinulak palayo si Hazel. Nakita niya piping pagtataka sa mga mata nitong habang nakatingin sa kanya. I'm sorry. Halos panis lamang nasabi niya. Go ahead, mauna ka na mag-dinner. Sabi ni Johan saka mabilis nang isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Paulit-ulit niyang minumura ang kanyang sarili habang naglalakad papunta sa banyo. Hanggang makabalik sa kusina ay parang lutang pa rin ng isipan ni Hazel. Hindi niya alam kung kanina siya dapat magalit. Sa kanyang sarili ba? Dahil napakabilis naman niyang bumigay? O kay Johan dahil parang gusto nitong paglaruan ang damdamin niya. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Malinaw na malinaw ang nararamdaman niya kaninang hinahalikan siya nito. Hindi na niya mitatatu ang damdamin niyang ito. Umiibig siya kay Johan. Gustong sumigaw ng utak niya ng isang malakas na no, pero hindi naman siya makakapagsinungaling sa kanyang sarili. Tinampal niyang kanyang mga pisngi. Gusto niyang magising sa kabaliwang ito. Gusto niyang iuntog ang sarili sa pader. Gosh, ano ka ba naman Hazel? Napakarami mo nang problema. Dinagdag mo pang isang ito. Maawa ka naman sa sarili mo. Tingnan mo, dahil obvious na minararamdaman ka sa lalaking yun, kaya kanya pinaglalaruan. Saka alam mo ba sa seryosohin ka ng lalaking yun? Aniya habang paulit-ulit na kinakausap ang sarili. Napatuwid siya ng tayo nang pumasok si Johan sa kusina. Naka-t-shirt nito at pajama pero parang nakikingita pa rin yung katawan nito. I'm sorry about what happened. I was out of my mind. Hindi na yun mauulit. Paghingi nito ng dispensa sa kanya, tumango siya. Gusto sana niyang sabihin dito na kalimutan na lamang nilang nangyari pero paano niya magagawang kalimutan ang napakaalab na halik na yon? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nito na ito ang first kiss niya. Pangalawang beses mo nang sinabing hindi na yun mauulit. May pait sa mga labing sabi niya rito at gusto niyang ipaalala dito yung first kiss niya rito. Napatitig ito sa kanya. Yeah, I'm sorry pero bakit ka pumayag? Tanong nito sa kanya. Naginit ang kanyang mga pisngi. Bakit nga ba siya pumayag? Alam na niya ngayon kung bakit pero nung ka nga aminin niya yun kay Johan. Umiwas siya ng tingin dahil natatakot siyang mahuli nito ang tunay na nilalaman ng kanyang dibdib. Bakit nga ba ako pumayag? I guess.
Since hindi ko pa na-experience na mahalikan, na-curious ako. Pagsisinungaling ni Hazel dito. Yung pangalawang beses, sabihin na lang natin na nataranta ako. Kaya hindi ako kaagad nakapag-react. Pero gaya ng sinabi mo, sana wala ng pangatlo. Bakit? Anong gagawin mo kung may pangatlo pang mangyayari? Tanong ni Johan sa kanya. Kung hindi lang nakakahiyang magsabi ng totoo, kahit ngayon ito humingi ng pangatlo'y pagbibigyan niya, ang totoo nga ay medyo nabitin siya kanina. Kumain ka na lang, hindi na nakakatuwa tong conversation natin. Nilagyan niya ito ng plato sa harapan. Babalikan ko na lang mamaya yung mga hugasin. Halos takbuhin na ni Hazel ang kanyang kwarto. Humihingal siya ng mahiga sa kama. Bakit sa dinami-dami ng lalaki, sa kanya pa ako na in love? Anong gagawin ni Hazel ngayong kumpirmadong nahulog na siya kay Johan? Anong gagawin ni Jamia ngayong ang lalaking gusto niya ibang babae ang gusto? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.